Okay, good morning. Morning. Tayo pong lahat ay tumayo para sa ating ika-27 mensahe mula sa aklat ng Hebreo. Tayo ay nasa ika-12 kabanata at pangalawang mensahe sa kabanatang ito. Buksan po ninyo sa Hebrews chapter 12, 14 to 17. 14 to 17. Hebrews chapter 12, 14 to 17. Basahin ko po sa atin. Make every effort to live in peace with everyone and be holy. Without holiness, no one will see the Lord. See to it that no one falls short of the grace of God and that no bitter root grows up to cause trouble to defile many. See that no one is sexually immoral or is godless like Esau, who for a single meal sold his inheritance rights as the eldest son. Afterward, as you know, when he wanted to inherit the blessing, he was rejected. Even though he sought the blessing with tears, he could not change what he had done. Makamupo na po tayo. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. So ito pala ay ikatlong mensahe na dito sa kabanatang ito, hindi po pangalawa. Sa unang mensahe na ibinigay ko sa inyo, ay pinamagatan ko itong 5 steps to become like the ancients of faith. 5 punto yun, nandun yun sa teksto natin. Pagkatapos sa pangalawang mensahe ay walk in the Lord's discipline or walking in the Lord's discipline. At ipinaliwanag ko sa inyo kung ano ang dalawang paraan ng pagdidisiplina ng Diyos sa kanyang mga pinili. To walk in the discipline of God is to walk in the narrow way of life. At ito ay nakukuha natin sa pamamagitan ng ating mga pag-aaral, pakikinig sa salita ng Diyos. At ang pangalawa ay ang pagpapalo ng Panginoon nang sa gayon ay ituwid tayo. At lahat ng yan ay ginagawa ng Diyos dahil sa kanyang pag-ibig. Mahal ng Diyos ang kanyang mga pinili, ginagawa niya ng paraan hanggat maaari sapagkat ayaw niya na tayo ay mapahamak. Mas higit kasi ang daranasin ng mga nakikinig, nakaunawa, nakapakinig ng katotohanan kaysa sa mga tao na hindi po naranasan ang mga bagay na ito. At sa araw na ito, mga kapatid, ay bibigyan ko ulit kayo ng simple at tatawagin ko itong 4 other essentials in our walk as believers. 4 other essentials in our walk as believers. Agad po ako pupunta dito sa ating verse 14. Sabi po rito, make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Ito ay nakikita ko bilang isang malaking gawain. Isang bagay na mahalagang gawain para sa mga Kristiyano. What to do? Ang pamagat ko rito sa verse 14. Sabihin natin, what to do? What to do? At siya ay nagbigay ng 2 advices sa mga tagapakinig niya upang sa gayon ay makita nila ng mukha ng Diyos pagdating ng araw. Ano itong dalawang ito? Bago yun mga kapatid, nais ko munang pansinin ninyo yung sinabi niya, make every effort. Sabihin nga natin, make every effort. Make every effort. Alam po ninyo, pag kaya ay narinig ninyo, yan ay para sa Kristiyano una sa lahat. Ibig sabihin, meron po tayong gagawin. Can you say amen? Amen. Make every effort is 9 times mentioned in the Bible. At alam ba ninyo, na 6 dito ay may kinalaman sa tinanggap nating kaligtasan na kung hindi natin gagawin ay baka mawala yung ating kaligtasan. Nakakapagtaka lang yung mga nagtuturo ng once saved, always saved, sapagkat lahat ng yon ay binaliwala nila at sila ay nagkaroon ng conclusion na ang tao kapag siya ay sumampalataya, ligtas na siya forever, hindi na mawawala ang kanyang kaligtasan. I always talk about this because this is a doctrine contradicting the doctrine of God. Para bagang ito yung sinabi ni Satanas sa Garden ng Eden na hindi kayo mamamatay, nang sabihin naman ng Diyos, mamamatay kayo. God loves Adam and Eve. And He warned them that they would die if they would eat from the tree
of knowledge of good and evil. At ito ay nakikita ko na katulad ng mga doktrinang ito na iapis lang ang mga tao, bigyan ng pag-asa at ayaw nilang masaling ang kanilang tinanggap na kaligtasan. That is because they do not know the Bible. So makikita nyo na yung make every effort ay sikapin talaga natin. It's not just simply doing things, accomplishing things. Ito ay may kailangang pagpupursige. Make every effort. Alam niyo mga kapatid, kahit sa atin dito ay napakahalaga ng bagay na ito. Pag hindi mo ginagawa ng masikap ang mga bagay na nais ng Diyos, delikado ka. The fact na sinasabi niya ito ay nangangahulugan na ito ay konektado sa pagkakita sa mukha ng Diyos bandang huli. Sabi niya, make every effort to live in peace with everyone. Tanungin ko kayo ba ay may kapayapaan sa bawat isa? Ano na sa isip niyo? Wala? So hindi niyo makikita ng mukha ng Diyos. Ganun ba yun? Ano ibig sabihin ng sumulat dito? Kung si Pablo ang sumulat ng aklat na ito, makinig kayo mga kapatid, sapagkat ito'y mahalaga na maunawaan natin. Kung si Pablo ang sumulat dito, he is a man talking about to live in peace with everyone, na wala naman siyang kapayapaan sa napakaraming tao dahil sa kanyang ginagawang paglilingkod sa Diyos. Did you know that? Na si Pablo ilang beses inaresto at siya ay binalanggo na wala naman siyang ginagawang masama kundi mangaral lang ng katotohanan. So hindi pala makikita ni Pablo ang mukha ng Diyos. At alam ba ninyo na maraming problema ang Panginoon sa mga eskriba at pariseo na hindi siya humingi ng pakikipag-usap sa kanila, pakikipagkasundo sa kanila? Ibig sabihin ba ay hindi makikita ng Panginoon ang mukha ng Ama? Ano ibig ko sabihin dito? Ano ba ang sinasabi ng author dito? Ang sinasabi ng author dito, mga kapatid, ay sa mga kapatiran. You can never make at peace with everyone. Otherwise, isipin mo lahat ng mga nagawan mo na hindi tama, lahat ng hindi mo nakasundo, lahat ng nakaaway mo, pupuntahan mo para makipagkasundo sa kanila. That is not what the author is saying in here. Yan ang halaga ng pag-aaral ng Biblia. Amen ba kayo? Amen. So otherwise, manakaaway ako nung elementary ako. Pupuntahan ko, kasundin ko, nasaan na kaya siya ngayon? Nandun sa Amerika, hayaan mo na yun. Nagkaroon ako ng problema dito nung high school ako. Sa atin siguro, marami yan. Ako marami talaga. I remember this guy na naging pulis na ang sama ng tingin sa akin, kamag-anak ko pa naman. Dahil, siyempre, bully ako nung araw. I mean, mga kapatid, ang Panginoon hindi niya pinuntahan yung mga eskriba at pariseo para makipagkasundo sa kanila. Hindi yan ang ibig sabihin ng author dito. It is among the believers. Yun ang sinasabi niya. To make effort to be at peace with every believer. Mahalaga ang unity sa body of the Lord, sa body of Christ. Ang problema lang natin sa ating kapanahunan ay ang mga hindi totoong na born again. Mayroon silang ibang pamantayan. They are like the people that are unbelievers. O kaya ay mga religious people. Dahil iba ang kanilang pamantayan. And in fact, ang Panginoon ay ipinako sa krus ng mga relihiyosong tao. Ipinapako sa krus ng mga relihiyosong tao. So nakikita niyo ang kaibahan? Hindi ang ibig sabihin nito ay lahat ng tao. Ngingiti ka sa lahat ng makasalubong mo at kapag ka merong tumingin sa iyo ng masama, ay gagawa ka ng paraan para hindi sasama ang loob sa iyo. That is making peace with everyone, pero hindi yan mangyayari. Ano ang ibig ko sabihin dito? Gusto ko unawain ninyo yung mga sinasabi ng Biblia because what we are thinking about this is to be at peace. Pero mga kapatid, hindi naman tayo gumagawa dapat ng pakikipag-away sa mga unbeliever. Kung doon nga sa mga kapatiran, hindi mo magawang makipagkasundo sa bawat isa, how much more sa mga unbeliever? At ang Panginoon ay nagsalita na kung meron tayong mga sigalot sa bawat isa, puntahan mo, kausapin mo, huwag kang magtago, gawa ka ng paraan, either way. Kung ikaw ay nagkasala, puntahan mo. Kung siya nagkasala sa iyo, puntahan mo. Ibig sabihin, ay gagawan talaga ng paraan ang mga problema because that is what the body of Christ supposed to be.
Ang hirap kaya na gumawa na hindi nagkakasundo ang mga mananampalataya. Ito ang problema ko sapagkat ang daming mga nagsasabing Kristiyano, they cannot unite with me. And pag nagsasalita ka na ng tungkol sa mga katotohanan, na-offend sila. Mga kapatid, dahil sa mga sinasabi ko, mga tinuturo ko, marami ay na-expose, nagagalit sa akin, I have lost a lot of friends in Facebook. Mula nung ako'y nag-expose ng kamalian, wala na akong minimension. Ang punto diyan ay you cannot make a peace with every people. That's one way to see the face of the Lord. Tayo lang magkakapatiran kung hindi pa natin magawa. Oh my God. Salamat sapagkat sa tagal ko na sa church na ito ay na hindi naman katulad ng mga naunang pinastoran ko na grabe talaga ang friction, grabe ang awayan. Yan ang naranasan ko. Pati ako na nag-aayos ng awayan, nadamay sa away. Nagalit ang kabilaan sapagkat ang hinahanap pala nila ay kakampi. Ganun na maraming Kristiyano. Naghahanap lang ng kakampi, kahit mali. No? At dapat sa ating mga Kristiyano, pag mali tayo, umamin tayo, admit natin, puntahan natin, kausapin natin. Ganun ang dapat na ugali natin. Yun ang tinuro ng Panginoon sa kanyang mga lagad. But my utmost point on this is that we as a believers to be at peace with one another. Amen? Amen. Okay. Pangalawa na sinabi niya ay ganito. And be holy. Without holiness, no one will see the Lord. And be holy. Mga kapatid, ito ay napakahalaga sa sinasabi ng Panginoon. It is vital. At alam po ninyo, itong be holy ay reiterated talaga sa Biblia, all the New Testament. Paulit-ulit ito na sinasabi ng Diyos kahit sa Old Testament, kahit sa New Testament. Mga kapatid, ang problema ay ito. Ang sinasabihan ay mga Kristiyano. Hindi naman ang sinasabi ito sa mga unbeliever. Paano mo maging banal ang unbeliever? Magiging banal lang ang unbeliever kapag ka kumilala sa Panginoon Kristo. That's the first point of holiness. Yung imputed righteousness. Yung imputed righteousness, yun ay nagaganap sa mga unbeliever. Pero makikita nyo na hindi ito sinasabi sa mga unbeliever. Sinasabi ito sa mga believer. Bakit ko ito binibigyan ng diin? Sapagkat hindi lang miminsan ang pagpapakabanal. Naging banal tayo, mga kapatid, sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Hinugasan tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Ang tingin sa atin ng Diyos ay malinis dahil sa ating pananampalataya. Ang tawag doon ay imputed righteousness. Galing sa Diyos. Pero, sinasabi pa rin ng Biblia na magpakabanal kayo. Say amen? Amen. Ibig sabihin, meron tayong bahagi ulit. At yan ang lagi kong sinasabi sa mga tagapagturo na ang kaligtasan, yan po ay mutual. May bahagi ang Diyos, ginanap ng Panginoon. Makinig kayo. Ginanap ng Panginoon ang lahat ng bagay na kailangan natin para tayo'y maligtas. Wala tayong maiambag doon. Kahit katiting, ibinigay niya ang kanyang buhay. Yun ang tanging kabayaran ng kasalanan, hindi ang ating mga gawa. Pero kapag ikaw ay kumilala sa ginawa ng Panginoon, ay kailangan ipakita mo sa iyong pananampalataya na ikaw talaga ay sumasampalataya. At doon ay mangyayari na yung susunod na pagpapakabanal. And be holy. For without holiness, no one can see the face of the Lord. Maraming Kristiyano, they abhor the word holiness. When in fact, mga kapatid, no one will see the face of the Lord. Naniniwala ba kayo doon? Naniniwala ba kayo na kung wala kang pagpapakabanal sa sarili mo, hindi mo makikita ang mukha ng Diyos? Amen. Baka ibig nyo sabihin ay nagbibiro ang Panginoon. Ang holiness, mga kapatid, ay the only attribute of God na 3 times na binabanggit sa Biblia. Binabanggit ito sa Revelation chapter 4 verse 11, kung hindi ako nagkamali. And then doon sa chapter 6, sino ang mga sumisigaw nito? Yung mga seraphim.
Yung mga lumilipad sa ibabaw ng trono ng Diyos, parang tagapagbantay sa trono ng Diyos, ang sinisigaw nito, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. The whole earth is full of His glory. Mga kapatid, that's the only attribute ng Diyos na 3 times na binabanggit. Not good, 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 not mercy, 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 hindi kung ano-ano mga attribute ng Panginoon. Holiness is the most important. Kaya kung hindi ka magpapakabanal, hindi mo sikapin sa iyong sarili. Yan ang sabi ng Biblia. Huwag niyong isipin na magbaba na naman ang standard ng Panginoon alang-alang sa atin. Alam niyo, huwag tayong gumaya sa maraming relihiyoso na kapag nararamdaman nila na sila ay magkakaroon ng kagaanan sa loob, okay na sila. The only thing supposed to be na ito ang magpapagaan sa loob mo ay ikaw ay nakakasunod sa Panginoon ng willing ka and joyful obedient. That's the only way na kahit wala kang nararamdaman. Ang mundong ito ay puno-puno ng pagtupad sa kagustuhan ng kanilang nararamdaman. They are so emotional. Tingnan niyo ang mga kanta. Hindi nila alam na maraming kanta na kinakanta ng mga Kristiyano ay para lang sa kanilang mga sarili, emotionally. They are not truth. Yan ang bilin ng Panginoon, salita ng Panginoon. Worship the Lord in His Spirit. Meaning doon sa loob, hindi nakikita. It's not the Holy Spirit of God ang tinutukoy niya sa John 4:24. It is the Spirit of the human. Sapagkat nandun ang Espiritu ng Diyos. Kung hindi nyo ito naunawaan, mga taga-True Bread, mga kapatid, napakahalaga yan. Tignan ninyo ang English niyan, hindi yan Holy Spirit. Ginawa ng marami na malaking S para pagka ikaw ay may Espiritu, na-worship mo na si God ng Spirit and in truth. No, that's not it. Sapagkat yan ay kalarawan ng templo sa lumang tipan. Na yung templo ay ngayon tayo with the body, we have the body, soul, and spirit. At yung Holy of Holies nandun sa ang Holy Spirit ay bumababa doon. That's what I mean. Ipinapakita ko sa inyo na that's not about the Holy Spirit of God. It is about the Spirit of man. Doon sa ating kaibuturan ay nasasamba natin ang Diyos sapagkat the Holy Spirit communes with our spirit. Yun ang ibig sabihin nun. Di ko alam kung nauunawaan niyo ako. Pero, makikita niyo na ang holiness, mga kapatid, the best way to be holy is to obey the commands of Christ. Is to obey the commands of Christ. Hindi ka pwedeng maging banal na hindi ka sumusunod. Ang iyong basihan ay pakiramdam mo, ang iyong basihan ay emosyon mo, hindi yan totoo. Dadayain ka niyan. So tandaan niyo ito, mga kapatid, na the best way to measure your holiness is your obedience to God. Malala ko lang sa Old Testament, nung nakipagtuligsahan si Moises sa mga tao, I think this is in Numbers chapter 16, na kung saan ay sinasabi ng leader ng mga rebelde na si Korah, Dathan, and Abiram, na the people are holy, banal ang mga tao, bakit yung ganito? Ganun ba? Sige, humarap tayo bukas sa Diyos, sabi ni Moises. O kaya ay sinabi ng Diyos na paharapin sila sa Kanya. And at that time, mga kapatid, yung sinasabi ng mga leader na yun, sapagat yun ang pakiramdam ng mga tao, ayaw nilang masabi na hindi sila karapat-dapat sa Diyos. Sasabihin mo sa kanila na karapat-dapat sila sa Diyos, okay na okay yan sa kanila. Pero yung sasabihin mo na hindi sila okay, galit yan ang mga taong yan. So ganito ang mga rebelde ito, pagharap nila sa Diyos, nilamon sila ng lupa, kasama ang kanilang mga pamilya. How holy is the Lord? Now, mapalad tayo sa New Covenant, sapagkat pinabanaw tayo sa dugo ng Panginoon Kristo. And tinuturuan tayo ng banal na Espiritu para hindi tayo magkasala hanggat maaari. Yung mga wala sa virtual, huwag kayong ngingiti-ngiti, sapagkat hindi kayo natututo. Natutulang. Hindi kayo natututo sa mga katotohanang natututunan namin sa mga batas ni Kristo. And tingnan niyo yan, malala niyo ba sa Leviticus chapter 10 na merong mga anak si Aaron na pinatay ng Diyos
sapagkat inakala nila na yung kanilang gagawin na maganda ay tatanggapin ng Diyos. Maghahandog sila ng apoy na hindi nararapat. Ano ang ginawa sa kanila ng Diyos? Kinain sila ng apoy. Bakit? Sapagkat hindi nila sinunod yung pamantayan ng Diyos. Obedience is the most important show of our holiness. Sabi ko nga, tayo ay pinabanal ng Diyos. Tayo ay inuutusan pa rin ng Diyos na magpakabanal. Without holiness, no one can see the face of the Lord. Malala ko itong sinabi na aklat ng 1 Peter 1:15. 1 Peter 1:15. Sabi niya, but just as He who called you is holy. Tingnan niyo ito. So be holy in everything you do. Sabihin natin, you do. You do. Number 1, meron pala tayong gagawin. Number 2, bakit ganoon? Ano yung pamantayan ng Diyos? Ipinakita ko sa inyo na yung mga anak ni Aaron pinatay ng Diyos dahil sa hindi nila pagsunod sa standard ng Diyos. And when we do things in the kingdom of God, it must have to be in accordance with the standard of God. Yan ang hinahanap ng Diyos. Kung gusto nating magpakabanal, we need to do. Hindi ito katulad ng marami na nagiging mongha. Pupunta sa isang lugar, doon ay kala mo prayerful, pagkatapos ayaw niyang magkaroon ng connection sa sanlibutan. Hindi ganoon ang anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos talagang nakikisalamuha sa mga tao sapagkat nais niya na sila'y magkaroon ng kabanalan. Hindi siya nagtago para maging banal. Hindi ba yan ang kaisipan ng tao? Kaya meron tayong mga kumbento, meron tayong mga ginagawa ng mga Shaolin. Huwag kang magtago para maging banal. Ang mahalaga ay nagiging kasangkapan tayo. We have to do in accordance with the will of God. Punta tayo sa pangalawang verse natin. Second verse natin, sa verse 15, sabi niya, see to it that no one falls short of the grace of God, and that no bitter root grows up because of trouble and defile many. Ito naman ay what to avoid. Yung una kanina ay what to do. Ngayon naman ay what to avoid. Ano sinabi niya? See to it that no one falls short of the grace of God, and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. Mga kapatid, number 1, this is a grave warning. Kanino ito babala? Tumingin kayo sa akin. Kanino niya ibinababala? Sa mga unbeliever? Oy, unbeliever, mamimiss ninyo ang biyaya ng Diyos. No. This is for the church. Amen. Amen. Sa iglesia ito, sinasabi ng author sa mga mananampalatayang Hudyo at isa lang ang pamantayan ng Diyos sa mananampalatayang Hudyo at mga Hentil. Kaya applicable ito sa atin. Na ano ang ibig niya sabihin? See to it that no one misses the grace of God. Yan ang una. Pwede pa lang ma-miss ang biyaya ng Diyos. Pwede pa lang hindi umepekto sa atin ang biyaya ng Diyos. Of course, pag hindi ka sumampalataya sa anak ng Diyos, hindi umepekto sa iyo yung isang uri ng biyaya. Ano yung uri ng biyaya na unang-una? Yung habag ng Diyos. Yung habag ng Diyos. Sapagkat alam natin, there is a various forms of grace. 1 Peter 4:10. Ulitin ko yung talata para sa inyo. There is a various forms of grace. 1 Peter 4:10. And there is a variety of grace. Romans 5:17. Romans 5:17. Yung mga ibang nagtuturo, isa lang ang grace na alam. Yung nasa Ephesians 2:8 and 9. Kawawa ang mga tinuturuan ng mga taong ito na ang alam lang na biyaya ng Diyos ay Ephesians 2:8 and 9. Yun ay sapagkat yun ay katumbas ng habag. Alam nyo, sa aklat ng Lucas Kabanata 2, ang Panginoon ay binigyan ng biyaya na hindi para siya ay maligtas. Ibig sabihin, doon pa lang ay makikita na natin na ang uri ng biyaya ng Diyos ay hindi iisa. Jesus had the grace of God, and He grew in
the wisdom and stature of man. Ano pinupunto ko sa inyo? Na ang biyaya ng Diyos ay hindi lamang para tayo ay patawarin, sapagkat yun ang ibig sabihin ng Ephesians 2:8 and 9. By grace you have been saved through faith in Christ. Na ang ibig sabihin ay by the mercy of God, you have been saved. Yun ang katumbas ng biyaya ng Diyos doon. Pero, marami pang uri ng biyaya ng Diyos. Sa ating pag-aaral, mga kapatid, kung hindi nyo pa nakukuha ito, pag-aralan ninyo. I have 10 videos about the grace of God. Hindi ko may paliwanag yan ngayon dito. Pero ang ibig ko sabihin, maraming biyaya ng Diyos na tulong sa atin para tayo ay maligtas pa sa kapangyarihan ng kasalanan. So hindi lang tayo nililigtas sa kabayaran ng kasalanan. Nililigtas pa tayo sa kapangyarihan ng kasalanan sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Amen. Tama ang katotohanan na we are saved by grace alone. Sinasabi nga kahit sa 1 Peter 1:13 na umasa tayo sa biyaya ng Diyos pagdating ni Kristo para mapasama sa kanyang makukunin sa mundong ito. Everything is by the grace. And when you are depending on the grace of God, be humble. Sapagkat, sabi niya, God opposes the proud and give grace to the humble. Eh kung meron kang pagmamataas, meron kang pagyayabang, meron kang pride, sasabihin ko sa iyo, hindi mo maranasan ang biyaya ng Diyos. At hindi yan yung pakunwaring kabaitan. Ang daming dinadaan sa pakunwaring kabaitan para one thing na talagang nakita ko sa buhay ko, mga kapatid, dito may pagmamalaki. Because the Holy Spirit, the first thing na gagawin sa atin ng Holy Spirit when He came is to teach us the Word of God. Yun ang unang gagawin ng Banal na Espiritu. And I believe, sa lahat na mga itinuro sa akin ng Diyos, I believe there is the Holy Spirit. At kung ako'y nagyabang, ako yung may pride, sasabihin ko sa inyo, hindi yan nakikita sa itsura. Kung titignan mo si Pablo at saka si Pedro, si Pedro ba ay mukhang mabait na tao? Hindi. Ay binuhin nyo, season ng katawan niya sa dagat. Iba yung lagi kang lumalangoy. Ibig sabihin, brusko ang itsura ng mga yan. But, sila yung mga basag sa harapan ng Diyos, sa kanilang mga sikretong buhay. Si Pablo, mga kapatid, bagamat sinasabi ng maraming Bible school na maliit na tao, hindi yan totoo. Hindi ka po pwede na maging pariseo pag ikaw ay pandak. Nakukuha niyo? At yan ang natutunan sa Bible school ng marami. Nung ma-realize ko na si Pablo ay kinatatakutan, it is because not only he is something na magaling magsalita. Hindi nga siya magaling magsalita, sabi niya kundi dahil sa kanyang physical appearance. As a Pharisee, siya ay malaking mamaw. Kinatatakutan din. Kaya lang, lalabanan siya kasi ang diablo ay kumukontrol sa mga unbeliever para pagkasalain si Pablo. Nakukuha niyo ang punto ko? So don't just believe everything we hear. Ibinaparealize sa atin ito ng Banal na Espiritu kapag tayo ay nagsisikap na matuto. Yan ang natutunan ko sa Bible school. Kaya daw kaya ay Pablo o Paul ay sapagkat maliit na tao. Pag maliit na tao si Pablo, hindi yan matapang. Bakit? Ay lalabanan kaagad yan. Puparihan ba ako sa inyo para magdala ng pamalo o kahinahunan? Yan ang sabi ni Pablo sa mga tao. Ano gusto nyo? Bugbugan? Parang gano'n. Pero ang punto ko dyan, mga kapatid, maraming Kristiyano, yun na lang ang iniisip. Kaya, alam ko na pinangalanan siyang Paul ay sapagkat gusto ng Diyos na maging mapagpakumbaba siya. Not that he is small. Now, yung nga sabi niya, see to it that no one falls short of the grace of God. Do not fall short of the grace of God. Wala kang magagawa na tatanggapin ng Diyos sa karya ng Diyos. If you don't make use of the grace of God, walang katanggap-tanggap sa ginagawa mo. It is done with pride, it is done with false motive, it is done with your own ability. Lahat yan. Alam natin, that it is the Holy Spirit of God na tinatawag na Spirit of Grace sa Biblia. Alam niyo, itong grace ay nabanggit ng 6 times dito sa aklat ng Hebrews. And basahin ko sa inyo Hebrews 4:16, sabi niya,
Let us then approach the throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Narinig niyo yan? So that we may receive mercy. Sabihin natin, mercy. Mercy. Sabay-sabay, mercy. Mercy. Ano yung mercy? Habag. Yun ay ibinibigay ng Diyos sa mga nagkakasala. Hello? Amen. Pero sabi niya, and find grace. Maging available sa inyo ang biyaya ng Diyos sa panahon na kailangan ninyo. Ibig sabihin, kailangan natin ang biyaya ng Diyos para hindi na tayo magkasala. Yung mercy ni God ay ibinibigay niya para sa ating mga nakaraang pagkukulang. Ang grace ni God ay ibinibigay niya para mapagtagumpayan natin ang mga nasa hinaharap natin at hindi tayo magkulang. And so the grace of God is very important. And you cannot have it without humility. Sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, ito ay hindi para sa mga unbeliever. Malala ko yung sinabi niya na sa Hebrews 10:29, sa last sentence niya, sabi niya, and who has insulted the Spirit of grace? Sabi natin, insulted Insulted the Spirit of grace. the Spirit of grace. Sabay-sabay, insulted Insulted the Spirit of grace. the Spirit of grace. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng sumulat dito? Basahin po ninyo ng buo. Unang-una, the unbeliever can never insult the Holy Spirit. They sin against the Holy Spirit. They are sinning. But, ang sinasabi niya rito, na inaiinsulto mo ang espiritu ng biyaya ay kapag ka iniisip mo na hindi mo kayang magtagumpay sa kasalanan. Itatakwil mo muli ang anak ng Diyos. Hindi mo susundin ang anak ng Diyos. Yan ay iniinsulto mo ang espiritu ng Diyos na nagbibigay sa atin ng kapangyarihan para magtagumpay sa kasalanan. Kaya every time nasasabihin natin, ay, hindi ko kaya yan, tao lang. O, hindi mo talaga kaya yan dahil wala kaya ka Espiritu ng Diyos. Nagpapatuloy ka sa kasalanan dahil wala ka Espiritu ng Diyos. You are insulting the Spirit of grace kapag ka sinasabi mo na hindi mo mapagtagumpayan ang kasalanan sa buhay mo. And sabi niya, and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. Mga kapatid, pangalawa na bagay na sabi niya na ingatan natin ay no bitter root to grow up and cause trouble and defile many. Paano yun? Tumingin kayo sa akin. Alam niyo yung bitter root? Yung bitter root ay meron kang kapaitan sa puso. Nagaganap ito kapag ka ikaw ay hindi marunong magpatawad. Tutubo yan. Gawaan yan ni Satanas. Sabihin mo sa katabi mo, tapikin mo ng konti. Gawaan ni Satanas ang pusong hindi marunong magpatawad. There are three ways na nakikita ko. Mga kapatid, there are three ways na nakikita ko na nagpapausbong sa kapaitan. Ano yon? Number one is unforgiveness. Kaya nga tayo pinagpapatawad ng Panginoon, lalo sa mga kapatiran. Number two, envy. Yung bang naiinggit ka pag meron yung iba, magkakaroon ka ng kapaitan yan. And number three, pagka hindi ka nagtitiwala sa Diyos. Pag hindi ka nagtitiwala sa Diyos, hindi mo kaya yung gusto mong gawin, magkakaroon ka ng kapaitan. Nakukuha niyo? You are distrusting God. Halimbawa, meron kang kaaway. At dahil hindi ka makaganti, unti-unti uusbong ang kapaitan sa iyo. Nakalimutan mo ang sinabi ng Panginoon o ng Biblia, vengeance is mine. Akin ang paghihiganti. And nagkaroon ka ng kapaitan dahil sa kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Now, sabi niya, cause trouble to defile many. Ingat kayo dito, mga kapatid. Pag meron kayong mga kausap, lalo sa mga kapatiran, na napapansin nyo ay puro negatibo ang bukang bibig, ingat kayo dyan. They are spewing poison.
Bibigay sila ng lason sa atin. Karamihan kasi sa may mga kapaitan sa puso, nagsisinungaling. Kumukuha ng simpatiya sa iba. Kumukuha ng kakampi. And so, pag ikaw hindi naging maingat yan, kaya nagkaroon tayo ng discretion, ng tamang paghatol sa mga bagay-bagay, discernment, na kapag meron tayong mga kapatirang ganoon, salamat, na walang gaanong ganun dito sa atin. Pag nakakarinig kayo ng mga ganun, kinausap mo na ba? Nag-usap na ba kayo? Mukhang kapaitan na yun nasa puso mo, kapatid And we are to be a person of peace. Gumagawa tayo ng daan ng pagkakasundo. Can you say amen? Huwag natin kalimutan itong mga batas ni Kristo. Kung alam natin itong mga ito, maiwasan natin yung mga dulot na ganito. Magkakaroon ng sama ng loob din, ba? Tingnan nyo sa libutan. Tingnan nyo sa libutan. Malala ko yung minsan ay sabi ng isa, kakampihan mo yun, kasi anak ko yun. Dahil ba sa anak mo, kakampihan mo? May nakaaway yung anak niya. Nanay ko sabi niya, kakampihan ko yun, anak ko yun. Kahit masama, kakampihan niya. That is wrong. Sa halip na disiplinahin mo yung anak mo, tuturuan mo, nakakampihan mo, pinalaki mo ang ulo. I mean, pati ikaw nagkaroon ng kapaitan sa kalaban ng taong yun dahil sa hindi mo alam kung ano ang dapat gawin. Punta tayo sa verse 16. See to it that no one is sexually immoral or is godless like Esau, who for a single meal sold his inheritance rights as the oldest son. Ito naman, mga kapatid, is what to be aware of. Yung una, verse 14, what to do. Yung verse 15, what to avoid. Yung verse 16, what to be aware of. What to be aware of. See to it that no one is sexually immoral. Mga kapatid, ingat kayo rito. Sabihin nga natin, sexual immorality. Sexual immorality. This is one to be prevalent in the last days. Magkakaroon ng pagbahawi. Just like in the days of Noah, and just like in the days of Lot, two big judgments na ginawa ng Panginoon sa mundong ito is about sexual immorality. Kaya yung ating mga cellphone, pag di nyo yan iningatan, nako, once na pinanood nyo yung mga ganyan, bubusugin ka niyan. Alam na alam ng cellphone natin kung ano yung nagugustuhan natin, ano yung ine-enjoy natin. Mag-send na lang kayo sa akin ng pampagaling ng rayuma, pampalakas ng katawan. I always send those things sa ating may bahay. Minsan naman, puro tungkol sa paggawa ng bahay, mga pagpipintura. Di ba? Kung ang pinapanood mo, mga tungkol sa karumihan. The Bible calls that karumihan. Ano sabi niya? See to it. Another warning. Ingatan nyo. Be aware of sexual immorality. Alam niyo, grabe, natural lang sa mundo ito na magkaroon ng relasyon, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Huwag naman sana mangyari sa mga Kristiyano. At ang mundong ito, natural na lang dito, napapatol sa hayop. Natural na lang dito, napapatol sa laruan, toy. Malala ko yung mga nasa Japan, di ba? Nag-o-order sila ng bride. Hindi na ayaw na nila sa kanilang mga asawa, ang kanilang gusto makasama ay yung manika. Talagang grabe. Kung may nagpapakasal sa aso, pati ba naman yung manika? Natural lang yun. Unbeliever sila. Kontrolado sila ng diablo. Pero tayo ay binabalaan sa bagay na ito. No one will see the face of the Lord. See to it that no one is sexually immoral. Sabi niya, and godless like Esau. And godless like Esau. Bakit tinawag na godless si Esau? Bakit? Makinig kayo rito, mga kapatid. Meron din tayong problema rito. Godless si Esau sapagkat ipinagpalit niya ang kanyang pagkapanganay sa isang platong pagkain. Ano ibig sabihin nun? Hindi niya kontrolado ang kanyang appetite pagdating sa pagkain.
Now, tumingin kayo sa akin. Pero hindi lang yon ang ibig sabihin nito. Yung ipinagpapalit mo ang panahon mo para sa gawain ng Diyos. Para makilala mo ang Diyos. Matuto ka sa Diyos. Sa mga bagay sa mundo ito is like exchanging eternal things to temporary things. Nakukuha nyo? Yung ipagpapalit mo yung mga pangwalang hanggan sa temporaryong bagay, yan ay katulad din ng ginawa ni Esau. And we must have to be aware of that. So, ingat kayo sa bagay na yan. Na hindi natin alam kung ano ang ating prioridad sa mahalaga sa ating buhay. Eternal or temporal things. Punta tayo sa verse 17, sabi niya, afterward, as you know, when he wanted to inherit the blessings, he was rejected even though he sought the blessing with tears. He could not change what he had done. Sino rito ang gustong pagpapala ng Diyos? Amen. Of course, tayo lahat. Kaya nga tayo nandito eh. Naghahangad tayo ng pagpapala ng Diyos. Unang-una, itong sinasabi niya rito ay yung mga temporaryong bagay. Yung dapat ay mamanahin niya sa kanyang mga magulang. Ako'y naniniwala na ito'y tinuro ni Isaac sa kanyang mga anak, kay Esau, saka kay Jacob. Itinuro ito na sa pagiging panganay ay doble ang kanilang mamanahin. Pero pagdating kay Esau, hindi siya naniniwala. Wala siyang pakialam. So, ano ang ginawa niya? Nung siya ay nagkaroon ng kagutuban, pinagpalit niya yon. So, nawala niya. Akala niya siguro, okay lang. Yun nga, mahirap sapagkat tuluyan niya itong nawala sa kanyang buhay. Number one, he disbelieved there is a blessing in being a firstborn. Number two, he disregarded it. Walang kwenta ito sa kanya. Number three, Jacob had taken it. Jacob had taken it. Bakit ko sinasabi ito sa inyo? Tumingin kayo. Hindi lahat ng pagkakataon ay binibigay ng Diyos ay nananatiling pagkakataon sa atin. Nakukuha niyo ang lesson? Amen. Hindi lahat ng pagkakataon na ibinibigay ng Diyos sa atin ay nananatiling pagkakataon sa atin. Pag hindi tayo naging interesado sa mga nais ng Diyos, ibibigay niya ito sa iba, lalo na kung ito ay konektado sa kanyang layunin. Malala niyo yung sabi ni Mordecai kay Esther, kung hindi ka kikilos ngayon, mawawala mo ang pagkakataon, pero ililigtas pa rin ng Diyos sa mga Hudyo. You will miss the opportunity. Mga kapatid, huwag niyo asahan na ang Diyos o ang Panginoon, lagi tayong hihintayin, magmamakaawa sa atin. Kung ano ang gusto niyang gawin natin sa ating buhay, He will not tarry forever. Hindi maghintay ang Diyos sa iyo nang walang hanggan. Iiwanan ka ng Diyos. And you will miss that opportunity. So, ano nangyari kay Esau? Noong siya ay umiiyak-iyak na-realize niya yung halaga ng nawala sa kanya. And he sought the blessing with tears. Sabi ng Panginoon, wala na. Wala na. Bakit? Tulad ng sabi ko sa inyo, wala na. Kasi hindi siya naging interesado, hindi niya pinahalagahan, bukod doon ay nakuha na ng iba. Kaya ano sabi sa kanya ni Isaac? Wala na. Hindi ko na may bibigay sa iyo. May nakakuha na. Ano ang punto diyan? Actually, ito ay lesson sa ating mga New Covenant na yung physical na kaganapan, yung mga bagay sa temporaryo ay nagpapakita na maaaring mangyari sa spiritual na aspeto ng ating buhay. Yun ang ibig sabihin nun, bakit mo iwa-warning yung nangyari sa panahon ni Esau kung hindi pala applicable yung lesson na ibinibigay sa atin. The lesson is very important, mga kapatid. So, tingnan nyo, malalaki yung sabi ng Biblia. May panahon na binibigyan tayo ng pagkakataong magsisi. May panahon ng kaligtasan. Alam nyo ba yan? Na kapag kaya ay pinalagpas at pinalagpas natin, kahit darating ang panahon, manangis ka. Pag ang Diyos nagalit na, wala na. Malala nyo? Doon sa panahon ng baha,
Sinasabi ng Biblia, si Noe ay nangangaral sa mga tao. He was preaching righteousness to the people. At walang naniwala kay Noe, kaya nga walang naisama sa labas ng kanyang pamilya. Pero naniniwala ba kayo na nung dumating na yung ulan, dumating na yung baha, maraming umiiyak? Amen. Amen. Ha? Alam niyo ba kung bakit ang Diyos ang nagsara ng pintuan ng daong? Alam niyo ba yan? Hindi si Noe ang nagsara ng pintuan, ang Diyos. Sapagkat malamang sa mga pag-iyak ng tao kapag pinapakinggan ni Noe, mga kamag-anak niya ito ay bubuksan sila sa gitna ng pagbaha na yan. Pero it is God who opens, gives the opportunity, and it is God who closes the opportunity. Huwag nating sayangin ang pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Diyos.